Yes, we are live. Good morning, good afternoon, good evening. Kabidabs natin online, abroad, and worldwide. Alam nyo naman, pag BDL, wala nang intro-intro. Bakbakan kagad, usapan kagad, kwentuhang makabuluhan. Kwentuhang talaga namang meron tayong matututunan, Straight to mahahantungan. the point kagad. Straight to the point, bite the bullet. Ika nga, sabi ni Bobby Blue. nung nasa, ano pa kami, nasa Baguio kami. Pero bago ang lahat, kamustahin muna natin. Johnny Rhythm sa Pennsylvania and Bobby Blue, umpisahan muna natin, syempre. Bobby Blue sa Paris, France. Pinakamalayo. Kamusta na dyan? Yeah, hi, ride and ride, everybody. Bobby Blue on deck, coming to you live from Paris, France. Summer na rin dito, no? Mainit sa Paris, and ito nga, medyo nangitim ako. Dinadaan lang natin dito sa mga lights na nakapaligid. Filter. Boy negro na rin ako. Uy! Beep! Oops. Uy, Bob, good job ka. Nakita ko, nag-biking ka. Nagiging iniba mo na yung lifestyle mo, healthy, active lifestyle. Keep it up. I'm so proud of you. Sinend mo sa akin 5 kilometers ba? Tama ba? Or more than that? 50, brad. 50 kilometers. 50 meters. Yun, 50 kilometers. Sandali lang. I can't do the math. Ilan yun sa miles? Google, ilan sa miles yun? Ilang miles ba yun para sa ano? Okay, 50 kilometers, 2 miles. Ayan. Ayan. Talagang 31. hinahanap ko eh, no? 31.069 miles. Yeah, What man. the heck? Wow. Lupit nun. Yeah. Ba't mo ginagawa ito sa sarili mo? No, actually, Good job, ah. I was just nakita ko kasi naka-mothball na kasi yung mountain bike na ginagamit namin noon ni Francine na nilagyan ng upuan yan para sa back chair. Tapos yun, after nung medyo lumaki na si Francine, wala na yung back chair, naging pang kimchi delivery naman siya. Oo. Na-upgrade na rin tayo, so hindi na siya pang kimchi delivery. Nasa mothball na lang siya. Pinagasan ko lang. Tapos sabi ko, sandali, why not try to get in shape using a mountain bike. Tapos, Good. yeah, special shout out to Emerson Dean C, yung kumpare natin dyan sa US. Naiinggit na ako dati dyan kasi nagma-mountain bike din yan Parang triathlete yan Kung hindi takbo, mountain bike ginagawa niyan. And dati naiinggit lang ako sa kanya na, wow, sabi ko, wow, ang galing agad. And sabi ko, when I tried it the first day, biglang I didn't realize naka 10 kilometers ako in the first day. And so nung Friday, I did the 50. Sabi ko, ba kaya pa. Yeah, so that's how so today naka-recovery day tayo ngayon. That's good. May kasama ka ba o mag-isa mo lang? Mag-isa ko lang, Brad. Ay, hindi, may kasama ako, Brad, si Google Map. we have a thing here called that app that's called the Geo Velo. Parang yung Velo is bike, no? Geo Velo, parang Google Map siya, pero it gives you a route na talagang dedicated for bike lanes. Mga trails. Good. Bike lane talaga na kahit duman sa highway na parang kumbaga sa atin NLEX parang sa halip na 4 lanes yung ginawa mong highway, the 2 lanes yun yung pangkotse, yung the 2 lanes na outer lane dedicated pang bike pare, it's called the green lane. Kaya sabi ko, wow, ibang klase, ang galing. And yun nga, being a diabetic also, it's the fastest way to bring down your sugar level, I tell you. Kasi for the past few weeks, Ayan, classmate mo. Ito. yan, si Johnny Rita, no? For the past few weeks, sumakataw ako ng 180, 150, 160, kahit nagme-metformin ako, Brad. And yun, in just 2 days, man, pag-check ko, the first time I check, 121. Tapos the second time I check, 119, pare. Sabi ko, wow, it's the fastest way for your Sure, blood sugar to go down. Yeah. Good job ka doon.
Tanong ko lang, so after habang nag 50-kilometer bike, kumain ka ng leche flan. Madalas ganun Bumawi ka. din lang no? Madalas ganun ka, di ba? Pag nagugutom ka. Chips men, baon ka. Not actually chips. Parang yung closest thing we have to Sky Flakes. Ganon. Good. Tubig na kumbaga may halong electrolytes. Tubig that's transformed to electrolytes. And I discovered the hack. You don't actually need yung mga commercial drinks na sports drinks, ganyan, for electrolytes. You just get your water, get a pinch of salt, and add it to your water. Bingo, you have instant electrolytes in that. It's fast rehydration, faster recovery, faster absorption. Ang galing, Brad. Galing, keep it up yun, ha? Proud of you. Yeah. Sana tuloy-tuloy na rin yan. Matanong naman natin tong si classmate mo sa metformin at insulin. Kamusta ka, Johnny? Alam ko, nagpiprito ka ng masarap na pork steak kanina bago tayo nag-on air. Nangangamoy nga rito eh. Amoy pork steak. Yun, nangyari sa host natin. Hello. Wala yung host natin. Ayun. Naging ghost yung host. Naging ghost. Yeah, yun. But anyway, in relation to sa kwento ni Bobby Blue, no? Yun nga, sabi nga, classmate nga kami, diabetic nga kami pareho. Before, nagbabike ako, nagma-mountain bike. Baliktad naman ako. Kasi ngayon siya nagma-mountain bike. Ako noon. So, ang ganda ng kwan sa mga technical yung mga pinupunta namin, mga talagang mountains talaga na grabe yung mga trails, napaka-tarik. Tarik ba o tirik? Tarik. Yan, napaka-tarik na mga trails nung araw. So, lagi akong sumunod siyempre. Pero, every Saturday yan, regular yan nung nasa North Carolina pa ako. Kasi, North Carolina, mountainous state kasi yan eh. So, maraming mga trails talaga dyan. Mga hike trails and then bike trails. And then, hininto ko, doon naman pumasok yung sugar ko biglang tumaas kasi nga hininto ko na. Shucks. So for how many years? Siguro mga 2 years straight siguro every Saturday nagbabike ako noon. Actually, ako yung founder doon ng yung Filipino Bike Association so sa area namin sa North Carolina. Yun nga, and then pinagkatiwala ko na dahil nga ito, I decided to travel. Wala na akong oras. So, mas maganda kumain na lang saka matulog. Ano na ang workout mo? At least, may workout ka ba? May workout routine ka? Ito well, sa work naman, may pagka-physical naman ako. So, yun din. Pero, hindi enough eh. Hindi sapat yun. Compared sa binaburn mong fat sa pag nagbabike ka. Tama. And then yung calories, yun, so, yung siguro dahil nga hinahanap ng katawan ko, kaya ewan ko, hindi naman ako expert sa ganyan, pero siguro nag-develop yung sugar ko, biglang tumaas na naman, lahat-lahat. So, kaya ako nagkaroon ng metformin and kwan. Pero, pre-diabetic na ako dati nung babike ako, pero hindi pa ako nag-maintenance. Medyo controlled pa noon. Dahil nga may activity ka. Every weekend talaga. I always look forward to it na parang umalis kami ng 6 in the morning, sunduan kami. Yun nga lang, natawa ko doon sa sinabi mo kanina after ng kasi siyempre pagod na pagod ka eh. After that, lahat kami dito sa restaurant, kain kami. Pauwi kami, pero at least pinaburn, di ba? Parang yung mga nagzo-zumba lang, after nag-zumba, magbo-buffet. Di ba? Parang it defeats the purpose. Tama. It defeats the purpose talaga na. But anyway, good morning po, good afternoon, good evening. Ano kayo naroon ngayon? Ito na naman po kami at nagbabalik sa na naman makabuluhang topic ng Benny Davis Live at sa dinami-dami po ng ating mga tradisyon, no, na tradisyong Pinoy. Medyo nabitin po tayo last time, kaya ito po, meron po tayong part 2 ngayong umaga, ngayong araw na to. Ito po sa Benny Davis Live. Ako po si John Rhythm from Pittsburgh, Pennsylvania. Sumasay niyo po at samahan po ninyo kami.
hanggang mamaya po marami pa po tayo pag-uusapan, no? So medyo bitin nga po tayo last time, katulad nga ng sabi ko. Baka nga magkaroon pa tayo ng part 3 dito sa usapan natin, no? So dyan Tama. lamang po kayo at sumubaybay lamang po kayo rin sa Benny Davis Live. Uy, shoutout muna sa ating isang partner, si Tina V. Girl, nasend ko sa iyo yung link. Hope you're okay. Everything's okay. Yeah. Try mo na lang to catch up with us. Yun, nasa part 2 na po kami ng Pinoy Traditions. Part Kung last 2. time, part 2. Tama, part 2. part 1. Rewind lang. Kung last time pinag-usapan natin yung mga traditions and cultures na maganda, ngayon naman, straight to the point, straight talk tayo. Ano yung mga nakaka-toxic na mga tradisyon at kulturang Pilipino? Okay. Si Bobby Blue nag-send sa akin ng mga talk points. Napakaganda ng mga sinabi niya rito. So I guess basahin ko if you guys wanna go ahead and add some. Ito, umpisa natin yung sinabi niya. Nakasulat dito is yung word na tampo. Emotional withdrawal instead of communication. Why it exists? A gentle way to show hurt without confrontation. When it comes to be harmful, when it's used to manipulate, when partners or family members stop talking for days, and when problems never get resolved because no one speaks directly. Your thoughts on that one, Bob or Johnny? You guys can go first. Ang haba nung sinabi mo, sir, wala akong naintindihan. Ay, From the top. imbis na, okay, from the top. No, may clip. joke. Joke lang. Sir Bobby, go ahead. With yung tampo nga, no, na yung sinabi nabasa ni Benny, it's yung when problems don't get resolved, Filipinos like us, no, abroad especially, we struggle because of other cultures like yan, US culture for example, direct communication yan. It's either black or white, no? Walang gray area yan. Mhm. Walang paligoy-ligoy. Walang paligoy-ligoy. If I don't like you, I don't like you. If I like you, I like you. If I have something to say, if I'm upset, boom, direct, no? Walang paligoy-ligoy. And yun, just like me, growing up from an American household, na-adapt ko yung ganong klaseng approach, no? Na direct to the point. Minsan kahit walang pinipili. Walang filter. Yeah, walang filter. Direct to the point. That's it. I don't go around the bush. And a lot of people find it hard, especially our kababayans. They find it hard to adapt to that or to adjust to that kind of thing na direct approach. Kaya yun, biglang may tampuhan, biglang may sama pala ng loob sa'yo. Imagine 3 years, 5 years, may sama ng loob sa'yo. Na wala kang idea, na hindi mo alam. Oh, Brad, yun. And that's one thing na sabi ko, I find it weird, no, among Filipinos. And kahit dito sa Paris, I experienced that, no. 3 years ago pa pala or 5 years ago pa pala may tampo sa akin. And then all the while kaharap mo, you eat together, you drink together, ganyan. Yung pala may tampo sa'yo. Mhm. Sama ng loob. Oo. Brad. Yun. I think dahil minsan ang mga Filipinos, if I may say, takot sa confrontation or argumentation. Hindi nila alam kung paano nila i-communicate yung feelings nila. Yeah. Yung iba Minsan kasi, go ahead, John. minsan kasi pag ganyan na kinikimkim, nagre-resort kasi sa yung burst out na Oo, yung mag-snap. o kaysa yung pag-usapan ka agad kasi naiipon yung sama ng loob sa sarili. Kaya kaya nauwi sa away kaysa sa tampo, naging away na pag gano'n eh. Tama. Tsaka yung mga bagay minsan na pinagtatampuhan, yung tipong maka-Democrat ka, maka-Republican. Napakababaw. Na, DDS ka, dilawan ako, o di ba, Duterte. Hindi na mag-uusap, di ba? Pero, may mga ganun dito, Brad, sa Paris na Saan? Maraming oh,
Yung Tama, tama. Lenny versus BBM pa nun for vice Ay, presidency. oo, oo, oo. Nag-away sa Facebook, nanalo na si Lenny, natalo si BBM, presidente na si BBM, Lenny is in Magkaibigan yung nag-away. etong magkaibigan, di na nagbati dahil dun. Di ba? Sana, ano lang. Grabe naman yan. Yeah, tsaka a note on the Pambihira. word, yung sinabi ni Frank na minsan kinikim-kim na lang tapos bigla na lang sasabog out of nowhere. Correct. Minsan sa ano yan, I know a few people sa Philippines, no, back in the Philippines, dahil inipon yung sama ng loob, tapos kung kailan nag-inuman, dun naglabasan ng sama ng loob. Oh, shoot. Away-away. Napakamali. Hindi, grave digging eh. Ikaw nga, 2 years ago, ganito eh. Ganito ginawa mo Oo. sa akin. 3 years ago, ganito. Yeah, Tapos yun, naaway na. Oo, nahantong sa, sa pisikalan. tama. Doon ako, hindi, ikukumpara ko lang dito, no? Doon ako hindi ko naman sinasabing believe, pero doon ako na may sa mga puti. Meron ako na witness dati, umaga nag-away sila, and then after, parang wala nangyari. At least Yeah. nasabi na nila yung gusto nilang sabihin, and then after that, magkaibigan na sila ulit. Yes. That's Diba? Hindi na siya nag-escalate. Kumbaga, na nag-away sila, nagsagutan na you something, and then couple of hours after, makikita mo, nag-uusap na lang sila ulit, parang wala nangyari. Ang pangit kasi minsan pag halimbawa, 'di ba, halimbawa lang nagtampo yung ako sa kapitbahay kong Pilipino. Minsan nadadawit pati yung asawa, yung mga anak, yung mga kaanak. Huwag niyo nang pansinin yan si Benny. Kasi nagkatampuhan sila halimbawa. Oo, totoo yan. Totoo yan. Witness din ako sa ganyan. Kumbaga, di ba ako, Magdamay-damay. tatlo kami magkakaibigan, nag-away yung dalawa. Naghihintay yung dalawa kung sinong kakampihan ko. Sabi ko, problema yung dalawa yan. Tama. Pag-usapan yung dalawa. Bakit? O sige, kung hindi mo kukuha, hindi na tayo magkaibigan. Parang magano ko siya, kakampihan mo. Ganun mga bagay. Mhm. Di ba? Yeah. Tsaka yung ano doon sa sinabi ni Frank, I think that's ni Johnny, no? Yung the Western culture, pagka nagsagutan ngayon, maya-maya, bukas or mamayang Wala na. gabi, friends na uli yung mga yan, no? Kahit Totoo yan. nagmurahan at lahat, as in from the top of Totoo the yan. traffic langs, pare. Nagmura- Ayun, Doon nga ako sa workplace ko ganyan. Talagang sigawan sila. Tapos magugulat ka na lang maya-maya, nagchichismisan na. yeah, at yan ang hindi sa mga Pilipino naman, pag nagsigawan, nagmurahan, whatever, wala na. Habang buhay na yan. Until I die, pare. Bidibdibin ko to hanggang mamatay ako. Tapos, Ganun. minsan nga mag-aabangan pa eh. Oo. Di ba? Parang, hello. Abangan kita sa kanto mamaya. Minsan hindi yan. na worth it. Okay, sunod naman tayo yung tinatawag na hiya. Shame that prevents growth. Teaches humility and respect. Ang healthy version. Ang unhealthy version naman is fear of asking questions, fear of seeking help, fear of standing up for oneself, and fear of trying something new. Yes. Mauna na ako dito. Minsan kasi tayo parang mga Pilipino, lagi nating iniisip kung ano yung iisipin ng kapitbahay, iisipin ng iba. Ito Takot tayo ma-judge. correct. Kasi perfectionist mga Pilipino. Akala mo walang kapintasan eh. Oo nga. Nakita mo yung anak ni buntis mo, ganun basic. Yeah. Sorry. Di ba? Kumbaga, ito yung gusto ko dito natutunan ko dito sa abroad. Personal buhay nila yon. It's none of your goddamn business. Correct. Ganda nun. So, yan. Ang ganda nun. And isa ko pang natutunan. Actually, natutunan ko na to nung nag-DJ tayo, nag-radio tayo. You don't owe anyone any explanations. Yun ang natutunan ko. Tama. 'Di ba? Okay yung mahiya siguro pag halimbawa mahiya ka dahil halimbawa nasa bagong workplace ka, bagong company, bagong grupo,
okay lang yung mahiya eh. Pero yung mahiya ka, halimbawa, meron kang dapat sabihin or halimbawa, delayed na yung sweldo mo pero nahihiya ka magtanong. Yeah. Parang mali yun. Dapat you have to advocate yourself. Go ahead, Bob. At saka yung halimbawa, yung iniisip natin nga, yung anong sasabihin ng kapitbahay, what people will say, sa yung people around you, no? Ako, ever since, pare, I always tell myself, hindi sila nagpapakain sa akin. Hindi silang nagbibigay ng pera para mabuhay ako. Ako Tama. nagpapakain sa akin. So, Tama. ano isipin nila, di ba? And yun, halimbawa, meeting na ganyan, open forum, meeting, wala, they're timid. Tapos pagdating nung tapos na yung meeting, biglang, sana ganyan, ay sana ganun. Ba't hindi ka, dapat pala nag-comment ako dun sa bagong proseso nung ano natin eh, pag-receive ng blah 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 ng shipping. O ba't di ka nagsalita? English, kasi English gamin, sabi. Nahihiya. English kami. O sabi niya, sigaw mo lang na makisauta, English man nun. Siguro isang bagay na rin yun. Hindi niya ma-express yung English. That's the reason why a lot of Filipinos like abroad, no, they underperform because at work they're afraid to look arrogant or bastos. Parang they're afraid of putting their best foot forward, di ba? Parang natatakot ka. Halimbawa, you have an idea, mismong kapwa mo Pilipino sasabihin, agraraman, bigla kang gagawin. Oo, ang hilig pa naman Totoo yan. Pa-epal, mga ganon. Oo. Epal naman to. Pahiro. O, di ba? So, ikaw, yung mahihiya ka, di ba? Mahihiya ka mahihiya kang Express. be assertive, to express yourself. Ganon. Totoo yan. Pero minsan, di ba, parang may mga times din kahit na gusto mong magsalita, bigla yung grupo mo at the end of the meeting or at the end of the fellowship halimbawa, bigla hiriritan ka. Nagmamagaling ka kasi. Sana hindi ka may mga pahabol na comments. Totoo yan. So saan ka lulugar, di ba? Pag ganun. Lalo na pag yung mga kasama mo, yan. Pero napansin ko lang, hindi naman ako sa pagiging racial profiling. Pero minsan mga Meksikano may ugaling ganun din. Hindi lang Pilipino. I think kahit sa ibang kultura din. Actually, di ba, kasi nakuha nga natin sa Spaniards yung mga ganyang ugali Tama. natin. Kaya similar yung ugali natin sa kanila. So, hindi man eksakto pero may similarity talaga na yung mga ganyan. Seloso, mayabang. No pun intended pero yun nga, yun pan. Totoo yun. Okay. Ano ba tawag doon? Minsan mapagtanim din. Totoo yan. Correct. Totoo yan. Kaya yun. Okay, moving on tayo. Sunod naman is utang na loob. Yung gratitude turned into lifetime debt. Yung healthy version niya, deep appreciation. Unhealthy version naman is feeling obligated to tolerate abuse. Staying loyal to someone who exploits you. And being forced to repay favors forever and ever. Amen. Amen. Diba? Yeah. Johnny, ano masabi mo rito sa utang na loob culture? Grabe. Actually, yun, may kasamang pa na kasi yan eh. Sa kultura nating mga Pilipino, kasama na rin kasi yung hiya na kwan. Yun, may mabalik ako dun sa pinag-usapan nga natin kanina, yung hiya.
kasi siyempre, ginawan ka ng favor ng tao. So, kailangan na, alam mo yun, Balikan mo. ibalik mo, and then natatakot din tayo at the same time na ikaw, nung time na nangangailangan ka, andun ako. Tapos ngayon, Isang salita mo lang. Parang isusumbat sa'yo. So parang yun yung ayaw natin marinig eh. Kaya siguro, kahit na against sa will natin na kailangan natin ibalik. Yun nga lang, Hanggang kailan? endless eh. Yun nga, endless nga, di ba? Yun ang problema na, eto, umakawang ko lang eto, theory ko lang to dyan sa Philippine politics. Hindi ako politikong tao Kaya ang daming mga nakakakuha kasi siyempre, tinulungan ni ganito para manalo. So kailangan ibalik niya yung favor. Nung nangangampanya. Nangangampanya, ganun, di ba? So ganun. Dun nag-start lahat. Kumbaga. So yun, yan din ang mahirap nating matanggal na natin eh. Which is sabi mo nga, meron din namang good na result. Yun nga lang, ibang tao kasi parang inaabuso eh. Parang, alam mo yun, parang kailangan ganito. Pero hindi lang to nangyayari sa hindi lang to nangyayari sa mga kaibigan o kakilala. Nangyayari to kahit sa mga kamag-anak. Oo naman. Yung tinulungan ka lang minsan pero gusto tinulungan kita makapag-abroad. Oo, mga ganun, di ba? Tapos wala kang pasalubong sa akin pag uwi mo. Buti nga sana kung ganun lang eh. Mga tipong nung walang-wala ka, sino bang tumulong sa'yo? Exactly. Mga Pilipino. Yeah. Actually, hindi lang yung sa tinulungang mag-abroad, no? Yung malimbawa, the mere fact na pinalaki kita, yung gano'n. Yung OFW, they feel trapped supporting extended families beyond their capacity. Uy, totoo yun. And yan, totoo yung sinabi ni Johnny, no, na minsan sa politika, andyan na rin yan eh. It's a given no, na political favors. Just like look at Bongo for example, no? He was a nobody, assistant lang ni Duterte, Rodrigo Duterte. Ngayon naging senador because of Duterte money. So ngayon yung loyalties niya andun kay Duterte. Di ba? Robin Padilla for example, was with Duterte who gave him this absolute yung na-wipe out yung niya, absolute clemency, na-wipe out yung kaso niya, and so it was Duterte. Utang ni Padilla yan, kaya ngayon he's Duterte forever, kaya kahit nonsense pinagsasabi sa Senado. Actually. yung Senate hearing, ayan. Nakakatawa yun. Because of utang na loob. And the thing is, yun nga, it doesn't only happen among Filipinos, no? It happens in every culture na dahil may utang na loob ka sa tao. Ngayon, yung paper na yan, they come one of these days to cash out on that paper, or they use that leverage. They leverage against you. Di ba? That happens. Tama. Pero hanggang kailan, di ba? Hanggang kailan ang pagtulong? Sa tingin mo? Tanungin kita, Bob. Hanggang kailan ang pagtulong sa'yo? Siguro, yung mga ones na, let's say, you owe me a favor. I'll cash in on that favor. One time. Tapos ngayon, ikaw naman, I need a favor from you. Yes. Bawi na rin ako sa'yo. Yung bawian ka. Pero yung parang better lifetime na ibang usapan yan. And I think when it comes to favor, that's highlighted dun sa the Blacklist, the TV series on Netflix. I think you should check it out. It's all about favors. Now you cash in on that favor, and it's very powerful.
yung utang na loob if you use it properly. Blacklist ang title. Sige nga. Blacklist. For me siguro ano kung hanggang kailan, no? Siguro meron naman tayong kasabihan na walang hindi nakukuha sa magandang pakiusap. Siguro be honest dun sa taong kwan kasi sabihin mo na lang siguro na I've done enough. Siguro more than enough pa nga siguro na naibalik ko yung utang na loob. So parang alam mo yun, yung pagtulong naman hindi naman nawawala yan eh. Pero wag lang sanang abusuhin. Yun lang. Kung alam mo naman na naibalik mo na yung nagawa sa ng tao, I guess it's high time to talk to that person na sabihin mo na siguro tama naman siguro yung nagawa ko, at least na tayo, kumbaga parang amanos kumbaga. Sana ganun lang kadali, di ba? Oh, yun Pero nga minsan- lang. Siyempre, minsan yun mga- na naman. Tampo na naman. Babalik na naman tayo tampo sa na tampo. Diba? Si ganito, yumabang kasi ganito. Yumaman lang, nag-abroad Oo, na. nagkakakon Gumanda lang ang buhay. nakakatanggap lang eh. Hindi Wala na lang nakakilala. Wala nang Parang- kilala. Yeah. Kaya parang wala ang kawala eh. Kumaga, di ba, sala sa lamig, sala sa init. Dami if you do, dami if you don't, di ba? Tama. Parang- Tama. Kausapin mo na maayos, may sasabihin sa'yo. Kukukan mo, may sasabihin pa rin sa'yo. Parang talagang yan ang napaka-kwan natin sa side natin, negative side ng mga Pinoy talaga. Matulungan Dapat talaga tayo, naturally matulungan talaga tayo. Dapat ganito na lang. You can't please everyone. Diba? You can't please everyone. Okay lang sana kung if it stays within the family, kumbaga, or within the kwan. Ang hirap kasi, kinuha pa sa iba, binobroadcast pa sa iba. Oo. Minsan may mga nadadawit pa ng mga ibang karakter eh. Sa teleserye nyo. Hindi mo nakilala eh. Ha? Saan galing? Anyway. Moving on tayo. Sunod naman is pakikisama. Harmony at the cost of integrity. Healthy version, cooperation, unity. Unhealthy version, saying yes when you mean no. Joining harmful behavior to avoid being KJ or killjoy. Yun. Ano ang pakikisama sa inyo? Unahin ko na. Go ahead, Johnny. Sorry. Parang lahat ng mga itong pinag-usapan natin related sa isa't isa eh. Oo, Kasi kung konektado. makikisama ka kasi siyempre nahiya ka, even if it's against your will, di ba? And then, yung makikisama ka kasi may utang na loob ka. Di ba? Tama. So Konektado. parang konektado lahat eh. Oo. Di ba? Ganyan ang nating sa ating mga Pilipino talaga. Yun yung natural na ugali talaga natin na related sa isa't isa. Tapos minsan hindi ko lang magets bakit kahit sa ibang bansa, bakit mga Pilipino nagpapaluwagan. Nagpapaluwagan pa. Parang Ba't kailangan Totoo yan. ba't kailangan may paluwagan pa? Pwede naman, may bangko naman, di ba? Paano kung yung halimbawa lang, may withdraw usually. Di ba? Ano yan? Rotation? Yes. Kung halimbawa, panahon na ni Johnny or panahon ko na magsweldo, nangailangan ako, nagastos ko, paano naman yung susunod? Di ba? Tapos yung collector natin sa paluwagan, si Pizza Boy, biglang nawala si Pizza Boy. O, di ba? Pakikisama culture. Alam mo yung tipong, Minsan kahit na even if it's against your will, sige na nga. Diba? di ba? Sige na, para tumigil sila. Napipilitan ka lang eh. Kasi kung talagang gusto mo, sige, ganda yan, di ba? Oo. Pag pinipilit ka, sige na nga. Basta wala lang kayo sabihin, or kwan, gano'n, di ba? Ang mahirap kasi pag nag-speak up ka pa, mga tipong pasensya na, talagang sakto lang yung sinisweldo ko eh. Wala ka naman pakisama, ganyan ka naman lagi. Oo. Or tipong halimbawa, di ba, magiinuman yung barkada. Pasensya na, wala akong pera, uwi na ako.
Masyado kang takot sa Killjoy ka asawa naman. mo. Oo, Killjoy ka naman. Oo, parang Daming pambubu. Boy. wala ka talagang mga Filipino kasi hindi sila makatanggap ng salitang no. Oo. And we're afraid to say no. I would say no. Sorry, hindi pwede, hindi kaya eh. Sabi, let your yes be yes and your no be no. Yes ng yes ngayon, tapos pagdating ng araw na biglang wala na. Oo, wala na. Sin na lang, wala na, hindi na magre-reply. Yung ano nga nito, yung pakikisama, yung sabi ni Benny, yung harmony at the cost of integrity. Your personal Yes. integrity, no? Yun, nag-struggle tayo mga Pinoy abroad because we are afraid to set boundaries, no? We fear being labeled as mayabang, yung mga ganon, walang pakisama, killjoy. So, yan ang problema sa yung pakikisama na ang nangyayari hindi pakikisama, pakikisama ang naging. Especially pag bagong dating ka sa abroad, for example, bagong Pilipino, gusto mong makijoin sa sa Filipino community, di ba? Mhm. Normal lang dyan yung, siyempre, medyo magpakitang gilas ka rin, di ba? Pero, yun lang. Minsan, saka kasuwing palad, minsan eventually, nagiging masama yung kasi nga sa sobrang pakikisama mo, hindi ka na makapag-hindi. Oo. Yun nga, yung parang yun nga, tama nga sabi Sir Bob kanina, set boundaries na ako. Kaya, Tapos lalo na pag mahilig kang yes man ka, minsan mo lang na mahindian, wala na, villain ka na. Ana, yes. Diba? Huwag na natin imbitahin yan. Yeah. Killjoy naman yan eh. Uy, talking about, ito. Interesting to. Imbitasyon. Napansin nyo to? Bakit yung iba, inimbita mo, halimbawa si Benny. Benny lang ang nakalagay sa guest list. Ang Benny nagtawag ng barkada niyang si Johnny. Si Johnny nagtawag pa ng barkada niyang si Bobby. Yung imbitado lang si Benny. Di ba parang, I don't know, di ba parang bastos naman yun? Kabastusan. Di ba kasi courtesy, ikaw lang inimbita eh. Tapos hindi ka man lang, halimbawa, di ba, hindi ka man lang tumawag kay Tina na, Tina, okay lang ba? Sama ko si Johnny at si Bobby. Oo, hindi eh. Correct. May, pasensya na, pero minsan may ganong ugali ang Pilipino na mahilig magsabit. Oo. Anong thoughts nyo doon, Bobby? Ako, maraming ganyan. Marami akong encounter na ganyan na ini-invite ako, sama ka, birthday ni ganito, sama ka, kasal ni ganito, binyag na anak ni ganito. Pero as long as I didn't personally receive the invitation, I'm not gonna go. Yes. Okay. Ganun ako. Tama. Kasi yung mom ko, ganun yung ugali ng nanay ko. Kumbaga sabi niya, hindi ka naman siguro ugaling aso na kung makaamoy ng pagkain, doon ka papunta. Ugali. Pag manakamoy ng pagkain. Uy, shoutout sa mga nanonood sa amin. Hello po sa inyo. So as long as I don't receive the invitation personally from, halimbawa, si Tina nag-i-invite, I'm not gonna go. Halimbawa, uy, pinapasabi ni Tina, punta raw tayo. I'm just Hindi rin. Hindi rin. Tina invite me. Tama. Especially, Lalo na, one text away lang, bakit hindi man lang ma-text, diba? oo nga. Tama. Di kasi may ugaling gano'n ng Pilipino para magugulat ka na lang. Halimbawa, ikaw yung nagpahanda, di ba? Parang, Nick, sino yung karakter na yan? Sino dala-dala ni Johnny? Sino kasama ni Bobby? O, di ba? Yun ang... Ito rin naman, medyo related dyan, pero ito, meron nagtanong sa akin dati. Pero about sa mga invitation din yung ganyan nasabi sa akin. Frank, bakit sa North Carolina to Frank, bakit sa lahat ng party andun ka? Ginanon ako. Siyempre, imbitado ako eh. Alangan naman mag-show up lang ako nang wala invitation. Di ba napaka-nonsense na
Alam nga naman, hindi naman ganun kakapal ang mukha ako para pumunta lang doon na walang invitation. Private event pa yon. Alam nga naman na ako, di ba? Oh, so Eh, parang siyempre, that means sinecheck I'm yung important, invitation di mo. ba? Oh, That means, kilala ko sorry ka na lang, hindi ka na-imbita. Di ba? oh, oh. Kasi halos lahat daw ng party doon ako. So, of course naman. Kasi, siyempre, andun pakikisama ka rin. Magaling, siguro magaling din ako makisama. Friendly akong tao. Ano naman yung imbitahan ako? Sorry ka kung di ka naimbitahan, di ba? Naalala ko lang yan kasi nga napag-uusapan nga natin itong invitation. Yung mga party tsaka invitation. Oo, di Tama, ba? tama. Ingit ka lang, di ba? Hindi, kasi ganito yun. Parang minsan, nagche-check sa ata sila. Bakit na, asan yung invitation mo? Hindi ko Nakakatuwa. kailangan I don't owe them anything na kwan. Hindi ko kwan na mag-explain sa Tama, kanila. tama. Wala akong Lalo na kung di mo naman close. yes, exactly. Yung O, hindi mo kaibigan. Hindi mo mga close yung mga ganyan, mga acquaintances lang yung mga ganyan na mga kwan, yung mga kakilala mo lang na Pilipino, yun lang na kwan. Sabi ko, Tsaka wala akong pananagutan sa inyo na kailangan kong i-prove. Tsaka madalas pansinin mo, yung mga ganun na acquaintance lang, yan yung mga tinatawag na mema eh. May magsabi lang. Di ba? Yung mga nakikialam na sa buhay-buhay na naghihintay. Correct. O ito pa, konektado pa rin sa party tsaka mga imbitasyon. Bakit ang mga Pilipino, pag sinabing alas 6, darating pa rin ng alas 8? Filipino time. Di ba? Bakit ganun? Kahit sa ibang bansa. Yeah. Wala talaga tayo. Diba? Hindi tayo ganun kakwan eh. Hindi tayo ganun ka-dedicated sa Paano naman yung oras nung iba? Yun lang napansin ko. totoo Kasi yan. ako, nasanay ako, yung papa ko kasi laki siya sa batas militar, kumbaga yung dad niya is Filipino soldier. So yun ang parang binigyan ko Sharp ng talaga. ng essence talaga pag 7 o'clock, 7 o'clock, 6 o'clock, 6 o'clock. Pero yun talaga napansin ko kahit nasa ibang bansa na 6 o'clock ang party, parang shocks. 7 o'clock din ang nagsisimula. Di ba Kwento pwedeng din yan, humabol no? na lang? Sa Go ahead. mga Filipino parties dito ng mga asawa mga puti, parang nakasanayan na rin nila yung mga asawa, yung mga puti na doon tayo kilala negatively, kilala tayo sa ganun oh, it's Filipino time again, blah 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 blah. Yung mga puti naman na invited na walang mga asawang Pilipino, before na yung na-set na time, andun na sila 30 minutes an hour before pa. Oo. So talaga, yung sabi mo kanina, ang dami nasasayang ng oras sa kanila. Samantalang, grabe, naghihintay sila ng mga 2 hours, 3 hours. Grabe. Di ba? Mhm. Yeah. Sa mga party, gano'n na napansin ko. So, pero pag sa event naman, in fairness naman sa mga concert or events, on time naman. Pero yung mga parties lang. Ay, oo. Oo. Kasi hawak nila oras eh. Sila may party eh. Kaya, di ba? Sabi nga sa kanta, di ba, it's my party, I can do what I want. Sabi nga, di ba? Tama. I'll try if I want to. Sabi nga, di ba? Uy, ito pa isa. Yung, di ba na pag-usapan natin kanina yung yung utang na loob. Hindi ko pala nabanggit ito. Alam mo yung tipong nasa ibang bansa yung OFW, 'di ba? Pero alam mo na yung OFW na yun, lubog na rin sa utang eh. Pero pine-pressure pa rin siya either ng friend or ng family or ng kapitbahay na magpadala pa rin. For me parang mali na din yun. Yung OFW na yun dapat siya rin mismo magsabi that needs to stop. Correct. Yeah. Hindi, okay lang sana kung paminsan-minsan. Pero if it's on a regular basis na, parang, sige nito, walang pambili ng sapatos. Ako, pag may mga kamag-anak ko na, sabi ko, sensya na, wala ako ngayon. Sabi ko, gano'n. Wala ako, low budget ako ngayon. Sabi ko, gano'n. So, diretso nyo na lang. Sabihan nyo na lang naman. Kasi parang, at the end of the day, magkamag-anak pa rin naman kayo eh. Mabigyan mo man o hindi, wala namang mangyayari. Sasabihin niya, hindi ka na namin, tatakwil ka na namin kamag-anak. Wala namang mangyayari ka naman. Paano lang yun? Tsaka minsan nagiging sistema na eh. Na, halimbawa, mahingan ka isang beses, maungutan ka isang beses, you give one time, biglang
the following ikaw na may problema na naman, ba, bubong, nasira bubong, ikaw na naman. May sakit ang anak, tinakbo na dengue, ikaw na naman. May binyag ni ganito, binyag ni ganyan, ikaw na naman. Di ba? Yes. Nagiging Ito kasi ang notion natin mga Pinoy, no, na porke akala nila andito tayo, dami natin pera. Mhm. Hindi rin nila alam ng hirap ng buhay dito. Oo. Kaya yun. Ako na nga lang, na-injury na nga ako sa kabubuhan. Oo, di ba? Nabagsakan na ako ng Ako nga, karton. di ba? Sabi ko siya, nag-FedEx Ay, ako. oo. Nag-FedEx ka. Nag-FedEx Grabe ako for yun. 2 weeks. Oo. Oo. Nakasira pa ng gutter. Oo, nasira ako pa yung bubong Oo. nung may-ari. Tapos, nagkuha na ako, di ko alam, meron na palang cone na sumasama dun sa truck. Oh, shoot. Diba? Hindi nyo alam, hindi ba kasi akala nila na pag ganito na, automatic na ang pera. Agad-agad na instant na, kumbaga. Kaya, yun eh. Pero wala mahirap. Kaya meron, ito minsan din, pag yung mga kamag-anak, pag alam ko na yung kagad pag biglang, Kamusta ka? Kamusta? Yun, di ba? Yung mga Mars, mga ganun-ganun, di ba? Totoo yun, mga Mars, kumusta, mga ganun. Or Mustang ang tawag doon. Hindi ko na sinasagot. Lalo kung hindi ko naman regular na ka-chat or kakausap, Oo. hindi ko na sinasagot. Kasi alam ko na susunod doon. Parang dead man na lang, kumbaga. Baka naman. Yeah, tama. Baka naman, di ba? Pero mararamdaman mo naman kung sino talaga yung may nangangailangan. Tama. Ako, that's one thing I hate the most. Yung out of nowhere. Yes, di ba? 30 years Parang- ago, kakilala, tapos out of nowhere, magte-text ka sa akin. Feeling close. Kailangan ka, naku, patay kang bata ka. Block ka agad. Block mo na yun. I-block mo na yung si Pizza Boy na yan, sabi sa'yo. Si Pizza Boy ba yung umuwi ka ng Philippines, Sir Bob? Yes. Oo. Imagine, Tibay yan eh. tama yung Hindi yan. Lupit din eh, no? nanay ko eh. Oo, kasala po yan ng Sir Bobby's was grieving. Oo. Ever Tapos, since, I never forgave him for that. I blocked him, man. I blocked Kahit magkano na lang daw. him. Tapos, Ito ba, pengi pera? tapos ang masaklap pa rito, babayaran na lang kita kung meron na ako. Kailan When yun? able, gano'n? Oo. Kung kailan feeling niya, gano'n. Oh, di ba? Di rin sa pagdadamot pero alam mo na talaga yung mga user-friendly. Yeah. Ibang klase. Yes. Yeah, maging mapanuri din ho kayo sa mga tutulungan nyo, sa mga kapwa natin Pilipino. Okay, next. Correct. Next natin is, number 5 is martyr parenting or sacrifice culture. Ang healthy version nito is love expressed through service. Unhealthy version naman is parents losing their identity, children growing up feeling guilty, and then OFW sacrificing everything until burnout. Napag-usapan natin yun. Yun, yung nabanggit natin kanina, yung mga OFW workers, syempre, sayang pa yung kikitain. Hindi nila alam yung OFW worker na parent nila, magulang nila, may sakit na pala abroad. Correct. Dahil kayod Yes. ng kayod, hindi na napapacheck up yung sarili, wala nang pambili ng maintenance para lang may padala. Alam niyo kung ano, naisip ko rin minsan, swerte pa rin tayo. Yung ibang mga Pilipinong mga kababayan natin sa ibang bansa, no? 3 jobs, 4 jobs, sabay-sabay. Yung iba nga, hindi na natutulog eh. Dami ko nababalita mga ganyan. Para lang matustusan lang, kumbaga yung pangailangan ng sarili nila. Minsan nga nakakalimutan na nga nila yung sarili nila eh. Yung siyempre mga kamag-anak, anak, kapatid, asawa, magulang, lahat-lahat yan. Yan ang pa nating mga Pilipino kasi. So, dami ko, may yung, ewan ko, nabalitaan niyo to yung ban. Kaya nakukat ako dito sa isang Pinay na nurse na nag-scam ng $900 million. Yun, di ko talaga alam yung buong storya nun. Parang narinig mo na?
Narinig ko na ng scam siya pero hindi ko alam yung background story Kaklase niya. ko dati yun sa Oh. Tugigan Sa law? Sa law. Oh, okay. Police siya dati. And then, hindi, ang akin lang, hindi ko maiwasang ikumpara siya sa ibang mga kababayan natin na nagpapakahirap. Na alam mo, minsan hindi na nga kumakain, nalilipasan na dito. Samantalang siya parang napaka-lavish ng lifestyle, only to find out na illegal pala. Yun lang ang kwento. So parang nakakaawa lang yung mga kababayan natin na ako nakakaramdam rin ako na nakakaranas rin ako ng hirap syempre. Pero mas nakakaranas ng hirap ng mga kababayan natin sa Middle East, for example. Oo, sa Middle East. Kung saan may Kawawa ang may babae ka. oportunidad. Siyempre apply lang kahit na against sa kanila kasi siyempre napakahirap iwan ng anak, baga for example, or pamilya or di ba? So yun lang, yun yung kwento doon sa bagay na pinag-uusapan natin. O ito, may tanong pala ako sa inyo, follow-up question dun sa martyr parenting. Gusto ko lang malaman yung yung insights nyo, yung thoughts nyo dun sa tinatawag na yung mga ibang magulang ginagawa nilang parang investment or insurance policy ang kanilang mga anak. Anong stand nyo ron? Can I ask for your opinion, Bob? No. Not in my case. Ako, sabi ko sa nag-uusap kami madalas ni wife Karen, no? For those watching for the first time, Bobby Blue is already married. Sorry to break your heart. 50 kilometers. Kami lagi niyan, no? I'm not gonna be relying on our kids when I grow old. And if I go, I go. I want to go on my own terms. And I made it a point na actually kahit nga ngayon I already have it na in me na pagtanda ko hindi ako aasa sa mga anak kong to. I'm not gonna be relying on them. Ibang klase yung kwan kasi yung you still have your own sarili mo talaga. And I envision myself, I still have like a good 40 more years and I'm gonna spend my time building for my retirement. And huwag mo iasa sa mga anak mo kasi yung mga anak mo may magkakaroon ng sariling buhay yan eh. Yung sariling asawa, magkakaroon din ng sariling anak. So huwag mo iasa sa mga anak mo. And yun, I had that mindset already a long time ago. Ang ganda yan. So yun, isang healthy tip yun sa mga OFWs natin. Mag-save din kayo para sa sarili nyo. Huwag kayong pamartir din kahit na lalo na hindi nyo alam. Life is uncertain, baka bigla rin kayong magkasakit. 2 jobs, 3 jobs. Knock on wood. Knock on wood, one time, big time kayo. May kilala akong. Boom! Maraming Diba? Maris, one time, big time, and yun na, tuloy-tuloy na. Diba? Sa akin naman, Ingatan nyo yung sarili nyo. Doon sa sinabi mo, Sir Benny, no? For me naman siguro on the positive side, naman siguro, wala naman magulang na hindi naghangad ng magandang kinabukasan na or future para sa anak nila, di ba? Yun lang siguro, it's not for them rin naman siguro na alam mo yung may mga sa ating mga Pilipino kasi may mga magulang na umaasa sa anak para makaahon sila sa hirap eh. Ganun no? Yun parang gusto lang Tama, siguro nila para makaramdam ng ginhawa rin, konting ginawa na hindi nila naramdaman sa buong buhay nila. Pero may mga magulang talagang ganyan na parang umaasa sa anak na para kailangang pag naging na, ikwan mo rin naman kami, di ba? Mga ganun, mga utang na loob, isusumbat nila na, pinapaaral ka namin. Pero hindi dapat eh. Ang focus lang talaga sana ng magulang, which is, yun naman talaga dapat, no? Ibigay mo kung ano hanggang sa yung makakaya mo sa mga anak mo, hanggang makaahon sila or maging successful sila sa buhay. Yan ang dapat sana. Pero may unfortunately, may mga magulang talagang ganyan. Na kailangan na pag ganito, nag-abroad ka, ganito ha. Mga ganon, kinukondisyon mo na. Oo. Yeah.
Tsaka yung problema kasi diyan sa ano, yung mga magulang na nasa abroad 'no, tapos sinusustentahan pa rin yung mga anak 'no, may mga asawa't anak na yung anak nila. May kakilala akong ganyan, no? Oo. Hanggang sa apo. Yeah, May naririnig akong kanyang Kahit hindi na kamag-anak, kahit na yung, kumbaga yung pamangkin mo, may asawa, yung kamag-anak ng asawa mo, susuportahan mo pa. Ay, kamag-anak ng asawa ng pamangkin mo, susuportahan mo pa. May kakilala akong ganyan. Sobrang bait naman. tsaka ang problema Oo. yung sinusuportahan niyo yung pamilya niyo, may mga asawa't anak na. The problem is you're not actually helping them. You're cutting their wings. Eh, halimbawa, Yes. Enabling them, tama. Spoon feeding. buhos ka ng buhos, spoon feed yan. Eh, ngayong gabi namatay ka. O, paano yung mga sinusuportahan mo sa'yo nakaasa sa Pilipinas? O, di nga. Dahil hindi mo Nasanay silang nag-abang. nasanay na nag-abang, ikaw mismo ang pumutol sa kanilang mga pakpak para makalipad sana sila. Eh, wala. Hindi makakalipad na maayos, hindi makakalaban ng Naghihintay na lang ng uod na ihahain sa bibig nila. O, Parang diba? mga sisiw na kwan, di ba? Hindi sila Team. matututo. Team Abang. O, diba? Shoutout sa mga abang, taga-abang. Uy, maayos kayo, uy. Okay, konektado pa rin tong next natin, yung tinatawag na family first. Even when it's unhealthy, ang healthy version nito is strong family bonds. Unhealthy version naman is tolerating toxic relatives. Prioritizing family reputation over personal well-being. Staying in harmful environments para sa pamilya. Ayan. Ito, bubuksan ko na tong mga ganito. Minsan kasi, na-witness ko, hirap nito. May kakilala ako. Yung kakilala ko, mga kapatid niya, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nag-aabang lang, at parang napapanood sa teleserye. Iinom. Yun lang ang ano nila. Yun lang Yun ang ang everyday pastime. routine nila. Yun lang ang pastime nila, iinom. Pag nakainom, maghahanap ng gulo. So, parang para sa akin, tapos magugulat na lang kasi magugulat lang yung nanay nila kasi itong mga magkapatid na to, marami na palang utang dun sa store. Patay kang bata. So ngayon ang sinisingil yung kapatid na babae tsaka yung nanay kasi yung mga lalaki hindi na pumupunta ron. So nakita ko parang okay. Yung nanay ni-spoiled. Bayaran ko na lang po kung magkano inutang kahit na alam mong wala nang tinotolerate niya. Yun. Hanggang sa yun, isang araw din, yung nanay pumanaw na. Ngayon yung team abangers nasanay nakaabang. Team Sanger. Yun. Team Sanger. Ngayon nakanganga na lang. Wala nang sponsor sa Toma. Makwento ko lang, pasensya na. Pero totoong nangyayari. Kasi nga, family, di ba? Pero kagaya ng sinabi ni Bob kanina, nagpapalaki kayo ng mga brats. Di ba? Tapos feeling entitled pa no? Exactly, yes. Totoo yun. Buksan yung mata nyo sa realidad ng buhay. Hindi, buti sana kung yung mga tinutulungan is nasa 18 or 19, kaso hindi. Mga 30s na to, 40 na, matatanda na. 18 or 19. Adult ka na. Oo. Ka na sarili mo. Di ba? Di ba sa ibang bansa, 18, 19. Hanap ka na ng job mo. McDonald's, mga ganun. Etong mga to, hindi. Gas station. Team abang lang talaga. Yeah. Abang. Yeah. Sarap kayo mag-abang. Umasa, no? Sana no? May pinadala ako. Tanggapin mo na lang sa Western Union. Ito yung control number. What the? Yes. Diba? Diba? Sarap buhay. Uy, ayos.
May pang good time na naman tayo. Tapos yung kabayan na nandito din sa abroad, ang kinakain noodles, ang kinakain cracker. Sardinas. Oo. Tapos halos wala ginagawang kape pare, yung kape na lang na bigas. Para lang, sinunog lang. Yeah, tapos samantala pinapadalhan sa Pilipinas, ayan, Starbucks, di ba? There's nothing wrong na tumulong sa family. But then you have to also prioritize, no? Yung iba naman nasa-sacrifice na yung married life. Tapos nandiyan pa rin, tulong pa rin sa pamilya. Ibang usapan na 'yon, di ba? May asawa ka na, your family is your asawa and that's it. Minsan damay pa yung kapatid, anak, ganyan, yun pa rin ipa-prioritize kasi yun daw yung kinalakihang kultura, ang tumulong sa pamilya. Yung Filipinos abroad are often torn between yung personal growth and yung family expectations, which is dapat medyo dapat we need to put a stop to that. Boundaries, kumbaga boundaries. Tama. Ako rin ang pagtulong talaga may hangganan din, may hangganan. And then, most especially kung... Saka tulungan nyo muna yung sarili nyo. Go ahead, Johnny. Ito rin nakikita kong problema dyan, no? For example, yung nakapangasawa ng foreigner. For example, dito lang. Tama. Isang problema rin yung nakikita ko kasi siyempre, medyo ibang ang kultura nila eh. Kasi independent talaga sila eh. Kaya yun din na nakikita ko minsan. So nadadamay din yung relasyon nila mag-asawa. Alam mo yun. Natawa ako dun sa dun sa isang nakita ko sa Facebook picture, parang nagulat yung foreigner, nagtawag ng sandamakmak na kamag-anak punta sa restaurant. Parang yung kwento ko rin kanina, di ba? Mag-imbita ka. Sa Pilipinas? Pilipinas Sa Pilipinas. Nagulat yung foreigner, tinawag, halos 3 lamesa, pinagdugtong. Grabe. Napaka-strict pa naman ng mga yan pagdating sa invitation. Talagang kung private lang talaga. Hindi, tsaka nakaset yung budget. Tama, correct. Diba? Nakaset yung budget, hindi sila tipong yung para lang makapag-flex, magtawag ka kahit sino. Hindi sila minsan kasi yabang din kasi yun ang problema rin sa atin minsan na diba, parang show off. Tama. Dumating yung asawa niya, punta raw tayo. Ha? Buong barangay no? Dumating si Afam, di ba? Yun. Basta nakakatawa. Pag nahanap ko yun, send ko sa inyo. Yeah. Okay. Next tayo, yung kulturang bahala na. Fatalism that blocks planning. Kagaya na sabi ko. Healthy version, courage and faith. Unhealthy version, avoiding responsibility, not preparing for emergencies, and leave everything to chance. Totoo yan. May tayo magbahala na si Batman. I think, nagamit ko rin yun. Siguro a number of times, lalo na pag sinasabi ko yung pag wala na talagang options. Wala nang options or desperate measures, bahala na si Lord, bahala na. Nagawa ko na lahat. Pag hindi nag-work ang plan A, B, C, bahala na. Tama. Yeah. Yung problema kasi sa bahala na is you're leaving everything to chance. Or yung iba naman, hyper faith. We leave it to God. God will provide. Hindi lang si God kailangan gumawa ka ng paraan. Yeah, hindi naman gusto mo na 1 milyon. Hindi yan darating sa'yo na pakuya-kuya-kuya ka lang and God will give me 1 million nun. Walang ganon, Brad. Hindi yun. You leave everything to chance. In countries like yan, US for example, like here in France for example, may sistemang sinusunod. And pag wala kang plano, yung bahala na system mo, na bahala na si Batman, you end up in the Batcave. Walang mangyayari sa'yo.
Doon ka sa kuweba. Hindi pwedeng all the time applicable yung bahala na. O, di ba? So, Ako naman yun ang lagi kong natutunan. If the plan fails, kailangan meron ka laging contingency plan, meron Yes. kang backup plan. Yes, yung sinabi mo yan, you're supposed to have plan A, plan B, plan C, all the way down plan D. Nabasa ko yan dun sa yung the Oregon Files. Diba? Yung it's by Clive Cussler, if I'm not mistaken. It's about a ship, no? Tapos yung nun, yun. Kaya nga Oregon, kasi galing din siya sa Portland, Oregon. Kaya Nice. yung name ng ship niya is the Oregon. Tapos yun, it's a dilapidated ship, pare. Dating tanker yata yung ship niya yun. Tapos as in bulok talaga. But inside, high-tech pala siya, pare. CIA project. It's gano'n. Oh, interesting. Now the captain is yun, he has plan A, plan B, plan C, all the way down plan D. Plan D, ibig sabihin everything went down the drain already and we go to plan D. Ganun. Dapat Ganda may yun. plan. Dapat may planning ka, may backup plan ka. Like kung sinasabi sa kids, I don't know, naging practice ko na sa kanila to growing up dito sa States. Sabi ko sa kanila, pagpasok niyo sa isang lugar, a few seconds, scan the whole place. Scan the whole place, check your surroundings. Tapos sabi ko, check nyo rin yung escape plan or exit. Tapos sabi nung kids ko, si Papa naman, feeling Jason Bourne eh. Pero di ba, parang laging iba na kasi eh. Hindi mo na alam ang panahon ngayon eh. Lagi kong sinasabi yun sa kids eh. Pagdating nyo sa isang lugar, scan for a few seconds, check mo yung exit. Hanggang sa naging practice na nila, check your surroundings. Safety, laging safety. Okay, next tayo. Ito naman yung gossip culture. I don't think sa Filipino lang to. Mangyayari to sa kahit anong lahi. Ano pa ba? Sa atin kasi, brutal. Grabe yung chismisan kasi sa atin. Laging may issue. Lahat naman sa meron. Pero sa atin kasi masyadong vulgar kasi. Kaya medyo napaka-negative ng dating. Oo eh. Ang naiirita lang. Nosy. Ang naiirita lang ako, ewan ko, yung tipong sasabihin yung anak ni ganito, Tibo, yung anak ni Bading. Diba? Parang Ang sa akin lang, anong sa inyo? Anong pakialam nyo? Hindi naman kayo inaano. Okay Yun lang lang ang sabihin naiirita. na, si Benny Davis, ang pogi niyan. Maganda mga chismis yan. Hindi, tsaka yung anak ni ganito, nabuntis ng ganito. Anong pakialam nyo? Yun lang. Tsaka yung Mahirap kontrolin eh. Mahirap talaga. magbabarkada, 5. Wala yung isa, for example, wala yung si Maria, for example, Maria, Juana, Belinda, no? Wala si Belinda. Itong si Juana at si Maria, pag-uusapan si Belinda. Halimbawa, wala si Maria. Pansin ko yun, no? Pansin ko yun sa mga Filipino parties. O, diba? Pansin ko yun, no? Kung Parang, sino yung wala, ikaw ang yun ang pagpipestahan. correct. Which is, yeah. Tapos minsan, kahit sa church, Brad, diba? Oo. Concerned lang ako. Pag-pray natin si ganito. Alam mo ba? Adik pala siya. Alam mo ba? Si ganito, kabit pala siya. O, di ba? Pag-pray natin ha, kasi concerned lang ako. Right. Ito pa isa, para sa akin, very toxic itong culture na to ng Filipino. Yung excessive na kino-compare ka. Ayoko nang ganun. Yung mga tipong buti pa nga yung yung mga, for example lang, yung mga pinsan ni kita mo, nakapag-abroad na. Ikaw, ganyan ka pa rin.
Para siguro form of, I don't know, motivation ba yun? Diba? Baka form of motivation. O, di Pero ba? parang minsan parang toxic yung ganong kultura. Yung kino-compare ka lagi or kino-compare mo yung success ng iba sa'yo. Yeah. You have your own, halimbawa, Pedro has his own path to follow. Pedro has his own starting point. And Juan has his own starting point. Iba-iba naman kasi yung karera ng buhay, di ba? Tama. Ayan, Donald Trump, for example, ang tanda na naging presidente ng United States. Halimbawa, si Bill Clinton naman, pinakabata, ang batang-bata, naging presidente ng United States. Di ba? Magkakaiba tayo ng karera sa buhay. So, hindi mo pwedeng sabihin, tignan mo yung, Donald Trump, tignan mo yung pinsan mo, Bill Clinton, ang batang-bata, naging presidente ng US. Ikaw, ang tanda mo na, kailan ka magiging presidente? At saka like ko narinig nung nandito na sa States, like ko narinig, tinutulungan niyo yan, balang araw ma-overtaken kayo niyan, parang kasi yung asawa niya nurse. Parang race ba to? Diba? Yung mga ganong klaseng tao, ayaw maungusan. Oo. Awan. Doon papasok na yun yung crab mentality, di ba? But, Go ahead, Johnny. Go ahead. Ito pa isang napansin ko na, for example, may okasyon ka, mag-invita ka ng mga tao, di ba? Ang ganda ng pan mo, napaka ganda ng invitation mo sa kanya. Meron at meron pa rin sila sabing negative sa iyo. At ano kagandang pinakita mo sa kanila, meron pa sasabihin. Yan ang pinakayo kung ugali ng mga let's face it, totoo naman mga Pilipino. Basta may masabi lang, Oo. may mapintas lang. Mga tipong pumunta sila ng iba-ibang bansa. Kung alam lang natin, baka puro utang yan. Yes, diba? Pakialam nyo. Pakialam doon. Utang niya naman yun. Di naman siya manghihingi ng pambayad sa atin. Kwento ko na lang to yung mga sisters ng mama ko. So yung meron silang kapatid na lalaki, ang bait. Ang bait ng asawa ng kapatid nila lalaki. Ngayon namatay na yung lalaki, yung kapatid ng mother ko, yung brother nila. So nung pumunta sila sa bahay nila, ang ganda ng pakita ng tita ko, yung kumbaga tita-in-law, kumbaga, di ba? Parang, or naikamang sa ating mga Ilocano, di ba? Narinig ko yung mga nanay ko, mga kapatid ko, ano naman sinasabi doon? Doon ako na, sabi ko, ibang klase rin itong mga magkakapatid na sabi ko. Yun lang. Kaya na parang Hindi na maalis minsan. Anong gandang pakita mo sa kapwa mo, meron yung sasabihin sa'yo. Tama. You can't please everyone. But anyway, yun lang, yung nasabi ko nga, minsan, di ba, yung crab mentality talaga. Kaya minsan, sorry ayaw ko minsan may katrabahong Pilipino Hindi ko nila lahat, pero minsan kasi na-experience ko na may katrabaho kong Pilipino. Iba yung pakikitungo niya sa akin sa sinasabi niya sa boss ko. Yeah. May pagkasalbahe. Very rare do you find a kababayan, a kapwa Pilipino who would actually push you and take care of you. Well, yung ipupush ka niya, not away pero yung ipupush ka niya pataas para mag-improve ka. Tama. Ayun, shout out kay Kiko, yung may-ari ng apartment namin. Naging ka-workmate ko siya sa San Regis, yung unang hotel ko dito sa Paris. Shout out sa iyo, Kiko. Yeah, he's yung talagang he'll take good care of you. And yun, hanggang sa pagiging landlord. Galing, no? Very rare do you find Filipinos like that. Yes, totoo yun. Meron pa rin naman. Marami pa rin naman actually, pero mas nangingibabaw kasi yung negative na yung aspect natin. Mas nangingibabaw sa tingin ko yung naiinggit. Yes, totoo naman yan. Totoo yan. Sabi nga ng kanta ni Francis dapat nga ikay matuwa.
sa Dapat. nakamit ng iyong kapatid. Ituloy mo na. Di ba? Nais Wag- kong ipabatid na lahat tayo ay ano Kapit susunod? bisig. O, chorus na. Mga kababayan ko. Dali, napaparaning man ako. Ito pa ang toxic na, toxic tong kulturang to. Yung colonial mentality. Yeah. Di ba? Ay, maitim siya. Ay, maputing, ganda. Ay, pango. Kaya yung iba, hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon, hindi ma-embrace yung tangos ng ilong nila, yung kulay ng balat nila kasi dahil na rin sa colonial mentality. Guilty ako sa ganyan. Ah, Pag may, hindi, guilty ako, aminin ko naman, pag may nakita akong artista, pango dati yan, ba't nagparetoke na ngayon? Diba? akala ko gusto mong maging maputi rin. Sino ba naman, syempre? Maputi naman ako sila. Yung maputi. Hindi, ganun din ako din. Hindi, ako rin naman, parang masyado kang kwan sa sarili. Kung mga parang, syempre, sino ba naman ayaw gumanda yung tsura, di ba? Di ba? Parang, Sunod, toxic resilience na sinasabi. Parang lagi na lang ang Pilipino kahit na bahain, bagyuhin. Oh, resilient naman mga Pilipino. Pero 'di ba? Yeah. Yung nagbigay ng flood control. Oh, 'di ba? Pero kailangan pa rin maging resilient. Ayoko din ng kulturang 'yun. hindi, ano you said naman, sir, parang, at least na hindi tayo kumbaga parang nagpapa-apekto sa mga ganun. Kahit gaano kahirap ang buhay. Oo, kahit Kasi, gaano kahirap ang buhay, at least malakas pa rin ang loob natin. totoo 'yun, Yun nga lang. naging vicious cycle na, pero 'di ba? Isipin mo na lang, Johnny, 20 years ka na rito nasa States. 20 years, ganun pa rin ang problema sa Philippines. Tama. Binabaha, Sanay na sila eh. blackout pa rin. Ganun pa rin ang pila pag nagbabayad ka ng electric bills ng city services. 20 years na. ATM na nga lang eh, mag-deposit, mag-withdraw ka lang ng pera eh. Pipila ka ng oras-oras, diba? Nag-evolve na, di ba? Nag-evolve na lahat ng mga kapitbahay ng mga Napag-iwanan. Asian countries. Nag-evolve na. Ang Philippines, ganun pa din. 20 years. Bilang natin, 20 years ka na nandito or more. Yeah. Yeah. 20 years. Oh. Di ba? Ganun pa Parang, rin, resilient mga Pilipino. Taon-taon binabaha, binabagyo. Minsan may lindol pa nga, wag naman sana. Pero di ba, sana man lang sa 20 years, alam na dapat kung anong gagawin. Ops, evacuation center. Yung sistema, diba? Oo. Yung problema kasi sa sistema natin sa Pilipinas, reactive tayo eh. Kung kailan may sakuna, dun lang biglang nagkukumahog yung mga mambabatas kuno na gawa ng bill na ganito, gawa ng bill na ganyan para daw to address that in aid of legislation. Pero reactive eh. Yun nga, 20 years nang nangyayari yan. Bakit naman, di ba, taon-taon na lang. Di ba? Ganun eh. Yeah. Tapos, yun, yung magbabayad online, minsan nagbabayad ka ng online, hindi naman daw pala accurate. Kasi may mga, nakuha lang ako mga inputs. Minsan daw, nawawala yung funds nung GCash, pahirapan na raw maibalik o minsan hindi pa na ibabalik. Ewan ko, i-fact check nyo na lang po yun kung totoo yun. Kasi may nakuha rin po akong Ito mga na lang, yung inputs. yung mga plaka ng sasakyan. Oh, Diba? yung pa isa. Sa Pilipinas, taon nang hihintayin mo bago makakuha eh. Kaya nga iba, sinusulat na lang yung plaka nila eh. Nakasulat na lang ako eh. Diba? Parang, grabe talaga. Which is parang, nangyayari kasi, normal na kasi sa buhay nating mga Pilipino sa Pilipinas yun eh. Kaya parang okay lang sa kanila. Diba? Parang, okay lang. Diba? Tapos, eto, naalala ko rin na parang, katulad yan, ano ba yung sa politics din sa Philippines. Pag may marinig lang na, eto nung bata pa ako, narinig ko lang. Parang, may project si ganito, kurakot lang yan, kukurakutin lang yung pera. Parang normal na eh, parang kasama na sa buhay natin sa araw-araw, di ba? Parang, Sistema hindi mo na maialis yung nakadikit na parati yun.
yung ganong pagdududa. Parte na lang kung... So, sorry to say, mga fellow Filipinos, resilient naman tayo. So, 20 years pa more. Kanya nga. Ultimo doon sa pagbayad ng yung reloading ng card for yung dadaan ka sa toll gate. Ay, oo, yung ano, oo. Ay, RFID. Yeah, RF. Oo. Si James Deakin, shout out to James Deakin, no? Yun, he made a comment about that on Facebook na yun, napahirapan sa bayad. Even Baguio, our very own Baguio journalist and attorney, si Joel Dizon, Attorney Dizon, no? He made a comment about that na pahirapan sa pagbayad, 7-Eleven online, pero pagdating sa bayad, botata. Oo, di ba? Anong klase yan? Di ba? Ganun pa rin, pipila ka pa din. Pipila ka pa rin, Oh, or kung wala grabe. mong pila, wala, offline. Di ba? Yeah. Siguro, I don't know, easier said than done, pero sa ibang bansa kasi, more on convenience. 20 years after sa Philippines, minsan kakamustahin ko yung mga kapatid ko. Sensya na kuya, walang kuryente, hindi kami nakapag-charge. Nawala ang wifi. I don't know. Oh, yeah, Wi-Fi na lang, for example. Internet na lang, for example. Internet is as slow today as the internet that I had way back when I was in the Philippines na 2020, 2006, no, may internet ako. Diba? Parang wala, ang bagal ng connection ko. Sobra. Yeah, hanggang ngayon, mabagal pa rin ang connection natin sa internet. And yet, there are other players who want to enter na namamonopolize ng weekly, kumbaga. Totoo yun. Oh, yeah. Okay, ito pa. Ito naman napansin ko rin. May kulturang ganito ang mga Pilipino na masyado tayong overemphasis sa mga seniority, sa mga mas nakakatanda sa atin. Kahit na minsan yung mas nakakatanda, abusado or may pagkabastos, tinotolerate natin. Isang example na lang. So, isang example. Yung mga yung mga batang lalaki, bagong tuli sila. Bagong tuli. Kasi nakaganon napansin ko nakasakay sila sa jeep. Tapos, dumating itong lalaki na matanda. Siguro mga nasa 60s niyang ganon. Nagpatuloy rin. Hindi, sabi niyang ganon. Sinigawan niya yung mga batang lalaki, mga 9 years old. Sabi nung, umuro nga kayo. Sabi yung ganon. Tapos sabi nung nanay, Manong, pasensya na kayo, katutuli lang. Hindi niyo ba ako narinig? Sinabi ko lang, umurong kayo eh. So, umurong yung dalawang batang patuli. Alam mo yun, parang, hindi nyo makailangang sigawan eh. Nakita nyo na nga, nakaganon na yung mga salawan nila. Alam mo yun, parang, masyado tayong overemphasis. Dito kasi, di ba, paano ba yun? Wala, hindi ubra dito yung... Hindi ubra eh. Hindi ka pwedeng maging prejudice dahil sa edad mo. Mas matanda ka, hindi. Minsan nga, di ba, hindi mo sila pwedeng tawagan, hey, old timer, or hindi ka rin pwedeng tawagang kid. Hindi. Iko-complain ka. Sa atin lang masyadong OA. Speaking of tuli, do you ever wonder what they do with that foreskin they remove from your member? Pinapakain sa manok. Sa Africa, pinapakain sa lolo. Alam ko merong restaurant dito sa Martin. Hindi, totoo. Nakita ko sa Bizarre kay Andrew Zimmerman. Pinapakain yung... Oh, sorry pasintabi po sa mga mananood. Sarang bulaklak. I thought I make it into calamares, man. Pasensya na. O yun. Ano pa ba? Sa tingin ko yun na lang yung naisip ko. Wala na. We're all good. Ito na lang huling before we wrap up the show. Ano sa tingin nyo yung dapat nating i-edit na mga traditions na kailangan natin palitan para naman mag-evolve tayo? Yun na lang ang tatanungin ko. Johnny, ikaw na muna. Siyempre, halos lahat ng mga napag-usapan natin na yung sa negative side niya, siyempre. Pero kung ako tatanungin, top 3 ko siguro, inggit,
Job mentality. Oo, sa kayabang. Yun lang, yung tatlo na kwan. Maging kwan tayo kasi balang araw pag hindi naman tayo, alam niyo yun, hindi naman habang buhay nasa tuktok tayo. Kung Tama. nasa kwan man tayo or kwan. Yun lang siguro ang kwan, kahit na maging humble lang tayo. Mas maganda yung maganda yung mas maraming ang kaibigan kaysa mas maraming ang kaaway. Tama, ang hirap kaya maghanap ng tunay na So, yan. kaibigan. Especially pag nasa ibang bansa ka, Tama. Mas madali maghanap ng kaaway. yun lang. Di ba? Mag-comment, mag-bash ka lang sa Sa mag-bash Facebook, ka lang diba? sa Facebook, marami ka ng Pangit mo. kaaway. Di ba? Ang dami ng kwan, ang dami mo nakaaway doon. Pag ganun. Di ba? Pero kaibigan, mahirap. And then, kwan din, yung, ayan yun na yung kwan, yung, ano ba tawag, Filipino time, hindi na natin makawala yun. Pero yun lang, yabang, selos, saka, ano yung siya sinabi ko? Yabang, selos, saka, Yabang, selos, saka inggit. inggit. O chismis din, kung pa pwede lang, as much as possible, kasi may mga sarili-sarili tayong buhay, may mga sarili-sarili tayong problema. Yun, Tama. huwag tayo makikialam ng buhay na may buhay. Mahirap yun, kasi may mga pinagdadaanan din tayo. Katulad nga sabi ni Sir Bob, may mga kanya-kanya tayong karera sa buhay. Kaya doon lang tayo mag-focus. Okay, ako naman kaka-copy-paste ko ng sinabi ni Johnny. Yes! Amen! Hindi. Unang-una, iba-iba syempre ang journey natin. Maaring naging matagumpay siya. Malay mo naman, yung sa'yo late bloomer ka. 'Di ba? Pangatlo, kung ano man ginagawa ng ibang tao, ano man ang ginagawa nila sa sarili nilang buhay, it's none of your business. Sana yun ang matutunan ng mga Pilipino. Pangatlo, mahalin yung kung ano yung binigay sa ating kulay, kayumanggi, at hubog ng ilong. Kasi para sa ibang bansa, very enticing yung kulay natin, yung skin tone natin, yung nose natin. Ang tawag nga nila dyan is exotic beauty or Pacific Islander beauty. So, mahalin nyo yun. And siguro tuloy pa rin natin yung pagrespeto sa pamilya, pagrespeto sa mga matatanda, but we have to set boundaries. Set kayo ng boundaries and you don't owe anyone any explanation. Basta wala kayong inaapakang tao, wala kayong inakagrabyado, just do it. Bobby Blue, take it away. Yeah, siguro yung sa akin na dapat nating edit, sama na rin natin yung closing, di ba? Final shots. Yes. Siguro unang-una yung hiya, no? You have to learn to put your best foot forward. Actually, I have a cousin dyan sa Philippines, no? Sabi ko dun sa anak niya, yung papa mo, bilhan natin ng gusto kong bilhan ng tricycle. Medyo para mahirap naman kasi nagpapadyak pa ng sigarilyo. Sabi ko, bilhan ko ng tricycle yung papa. May listing ko yung tatay mo. Sabi niya, walang lisensya ng tatay ko mahihain kasi. And ever since, napakamahihain ng pinsan kong to. He has a very, this movie, a very good mind. He has that kind of mind, pare. He's highly intellectual, very good in math, pare. Parang Einstein ng mathematics level nito, pare. Pero yun, walang nangyari sa buhay niya kasi nga nahiya, pare. So, kailangan, we need to Get out of your shell. Yeah, put your best foot forward, get out of your shell, get out of your comfort zone. Pangalawa, yung martyr parenting. You especially mga kababayan in the diaspora, you are not helping your kids back in the Philippines. May mga asawa, may mga anak, may apo ka na. No, learn to save something for yourself, no? Kasi right now, you may be at your prime. You are 45 or 30 years old. You're at your prime. But then deep inside, you need to throw money for that old man, old version of you in the future. So you're going to be 90 years old whether you like it or not. You're going to be 95 years old whether you like it or not. You need to throw money for that year-old version of you
And yung mga anak mo, huwag mo silang problemahin, malalaki na yung mga yan. Yung mga asawa at anak na yan. No? Discarded na nila yan. Kasi nga, tulad ng sabi ko kanina, if you die today, paano yung sinusuportahan mo sa pamilya na ikaw mismo ang dahilan na hindi marunong tumayo sa sarili mga paa. Yeah, exactly. Martin. And lastly, yun yung bahala na system. No? You need to plan. You need to have foresight all the time. You need to be 5 steps ahead. Whatever you do, yes, you ask every Juan de la Cruz, you ask every if you Mercedes-Benz, 100% sasabihin niya, oo, gusto ko Mercedes-Benz. Bigyan mo Mercedes-Benz ngayon. Paano maintenance niyan? Where are you gonna get the money to pay for the app? Mahal ng pyesa niyan. Diba? Break Oo. ng pang-tuition na. Ganun, no? Oo. Itong computer ko. Diba? I can give it to you, but then can you maintain it? Diba? You need to be 10 steps ahead. You need to be 10 steps ahead with everything you do. It's easy. It's easy. Sari-sari store, yes, kahit ako. Kayo tayo sari-sari store. Pero kung kukuha ng suppliers at mga top suppliers, hindi mo pwedeng idaan sa bahala. Okay? Tama. So, in closing, friends, some traditions, they lift us up and some hold us back. No? But talking about them doesn't make us less Filipino. Talking about crab mentality tayo, talking about yung colonial, it doesn't make us less Filipino. It makes us a community that's growing, no? Healing and learning together. Wherever we are in the world, we honor our culture best when we keep what makes us whole. I guess both positive and negative, no? Tama. And gently let go of what hurts us, especially mga toxic. And this is Bobby Blue reminding every Filipino abroad that love for heritage includes the courage to bold. Amen. Amen to that. Good job, Bob. Salamat. Johnny, thank you sa inyo. Isa na naman makabuluhan at napaka busog na busog sa wisdom and intellect ang ating episode for today or for tonight. Sa pasensya na ha, pero hindi ko na isingit yung favoritism at nepotism. Pero nangyayari yun sa Pinoy culture. Ako, aminado ako sa favoritism. Kasi po ang playroom po, sa totoo lang, puro favorite ko po yung mga taong pinagsama-sama po namin. Pasensya na. Oo. Yun. Kukuha ka ng ipupukpok mo sa ulo mo. Tama. So, yun. Yung favoritism, guilty ako ron. Pinagsama-sama po namin lahat mga favorite namin mga DJs dito. Yun lang. Kaya, guys, salamat po sa inyo. Johnny, final words before we finally wrap up the show. Go ahead. Thank you po. Next time ulit, magsama-sama tayo dito sa Benny Davis Live for another interesting episode, no, na sabi nga Sir Benny, makabuluhan, no. So, lagi naman yun naman ang pinag-uusapan namin dito. Kasama po kayo syempre tungkol po sa buhay-buhay nating lahat. And again, thank you for joining us. And see you all next time. Thanks, guys. See you next episode. In behalf of Johnny, Bobby, and Tina, ito po si Benny. Nagpapaalam. Salamat po na marami. Bobby, you were about to say something. Go ahead. Nagbababay din ako. Hoy, salamat sa inyo. Guys, keep up the good work. Si Bobby, tuloy mo lang yung active and healthy lifestyle mo. Johnny, promise mo sa akin, you have to work on that too. Yes, of course. And thank you all for watching. Alright. Guys, salamat sa inyo. Paalam na po kami and happy weekend. Bye. See you next episode.